Inilunsad po naman ng DOE sa higit na 40 gas station sa Metro Manila ang 10 piso per litrong subsidiya para sa mga kwalipikadong tsuper ng jeepney at ng UV Express. Ayon sa DOE, napili ang mga naturang gas stations ayon sa kanilang pwesto sa 6 po na rutang napili po ng LTFRB. Inaasahan po naman daw po makakabawas ito sa gastusin nga ng mga tsuper sa pagpapakarga para patuloy pa rin pong makabiyahe at makapaghatid ng mga pasahero. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, kailangan muna ho nilang ng feedback bago nila ito ipatupad sa buong Pilipinas. Samantala, sa mga motoristang malapit na pong mag-expire ang mga lisensya o di kaya rehistro, hindi na kailangang magmadali para makapagpa-renew. Pinalawig po ng LTO ang validity ng 3 buwan. Para po yan sa mga rehistro at lisensyang mag-expire simula ngayong Abril. Yan daw ay para mabawasan ang hassle sa mga Pinoy sa gitna po yan ng pagsipa ng presyo ng petrolyo, pagkain at iba pang mga bayarin. Eto mga kapatid, eto na naman sila. Bigla hong numipis ang supply ng kuryente sa ilang bahagi po ng bansa kahapon. Nagkakaroon po ng yellow alert ang Luzon grid bandang alas 4 ng hapon at Visayas bandang alas 6 po naman ng gabi. May ilang bahagi rin po ng Metro Manila ang biglang nawalan po ng kuryente. Ang dahilan daw ay pumalya ang 3 planta sa Luzon. Marami rin po ang hydropower plants na hindi na nga po tumatakbo. 35 planta po raw ang nakaranas ng forced outage habang 15 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Pinawi ho naman ang yellow alert bandang alas 7:30 po ng gabi. Maalala ang sinabi po ng DOE na wala silang inaasahang pagtaas ng yellow alert o red alert hanggang buwan ng Hunyo. Eto na naman sila. Nanawagan naman po ang ilang grupo sa Energy Regulatory Commission o ERC na pigilan ng mga kumpanya at kooperatiba sa pagputol ng kuryente sa gitna pa rin po yan ng National Energy Emergency. Ang giit ng Power for People Coalition, hindi makatarungan na maputulan ng mga Pinoy ng kuryente sa gitna po ng krisis na bumubutas sa bulsa ng mga Pinoy at sa kasagsagan ng mainit na panahon. Ayon sa NASICOR, tatakbo pa rin ang mga utility at kooperatiba kahit magkaroon ng 6 na buwang moratorium sa pagputol ng kuryente. Panawagan po ng grupo, dapat din daw payagan ng mga customer na hirap sa kanilang electricity bill na mag-utay-utay sa pagbabayad. Pinag-aaralan naman na daw ng ERC ang posibilidad na ipagbawal ang disconnection activity sa gitna po yan ng energy emergency. O eto mga kapatid, kami po nakikiramay sa mga farmers dyan po naman sa Benguet. At luging-lugi na po raw ngayon ang ilang pong magbubukid sa Bugyas, Benguet na nagtatanim nga po ng repolyo at ilang pang mga gulay. Sa programang ito, ikinuwento po ng magsasakang si Romeo Wagayan na halos 400,000 piso ang kanyang lugi sa hindi na po pag-ani ng kanyang mga repolyo. Malaki raw po kasi masyado ang magagasta pa sa petrolyo kung aanihin pa mga ito pati raw po sa labor. Meron po mga programa kung saan daw po bibilhin nga ng mga LGUs ang kanilang ani pero ang bili daw ho naman din sobrang palugi. Sa kabila niyan, uutang pa rin daw po siya para muling makapagtanim dahil ito lamang talaga ang kanilang kabuhayan. Panawagan niya, bukod sa pamamahagi po ng ayuda ay sana maglatag din ng pangmatagalang solusyon ng gobyerno sa problema ng mga magsasaka. Hindi namin po kailangan yung ayuda dahil yung 5,000 na itinibigay bawat magsasaka ay hindi po pang short time yun. Hinihingi lang po namin mga farm. Dapat po, yung mga gulay namin may floor price, kagaya ng repolyo, hindi po sana bibili, ay hindi sana bababa na 20 pesos para per kilo. Para po naman may kita yung farmer. At sa totoo lang, 20 pesos na yan. Hindi po kikita ang farmer dyan. Break-even po yan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo.